Samantala, importante naman po ang almusal sa mga bata. Kaya naman sa HJ at Atienza Elementary School sa Baseco Compound ay dapat talagang busog po yung mga bata bago magsimula ang kanilang klase. Kaya naman makibalita po tayo kay Love Anuver. Love, good morning! Good morning, Connie! Ayan, isang busog na pangalawang araw na umaga sa pagpasok sa eskwela. Yung pong ihahatid ng unang hirit sa ating mga estudyante dito sa HJ Atienza Elementary School. Kung makikita po ninyo, nakapila na ngayon ang may 100 grade 2 students. Alam nyo po, yung grade 2 na pang-umaga po ay meron pong 19 sections yan. Sa umaga pa lang ho yan. Ibig sabihin, yung panghapon, ganun din ho karami ang kanilang section. Okay? Ang population nga po, gaya ng nasabi ko kanina, ay 8,500 dito sa HJ Atienza. At ang enrollment po nila ay tuloy-tuloy hanggang end of June. May dalawang shift nga po yan, morning and afternoon. Meron pong 100 classrooms ang ating main building, kasama na po ang annex building, kung saan tayo nandito ngayon. At syempre, meron po ito ang maganda, ideal po ang kanilang students per classroom. 40 to 45 students per classroom po ang nakalaan para sa ating mga estudyante, okay? At syempre, gaya na nasabi ko rin po kanina, meron po tayong feeding program na ibibigay ngayon sa ating mga batang naimbitahan dito po sa ating hapagkainan. Dahil nga po, as of 2014, meron po silang 700 na naitalang underweight simula grade 1 hanggang grade 6. At syempre ngayong unang 2 linggo ng Hunyo ay muni po nilang imo-monitor itong mga underweight students na ito. Kaya po, bilang maagang regalo para sa ating mga agang estudyante, ay meron po tayong inilaan sa kanilang pagkain. Meron po tayong barbecue, meron po tayong itlog, at syempre meron din po tayong kanin, plus tubig. Meron din po tayong hot choco para sa ating mga grade 2 students. 200 pong mga bata ang ating mapapakain ngayong umagang ito. Kaya magtanong lang tayo. Hi! Good morning! Anong pangalan mo? Erica po. Erica! Ay, Erica, grade 2 ka na, diba? Nagbabaon ka ba talaga ng pagkain sa school? Opo. Anong mga ibinabaon ng pagkain? Biskwit, kanin, anong mga binabaon mo? Kahit ano po. Ay, kahit ano. So, hindi ka namimili ng pagkain. Mas gusto mo ba yung nagbabaon kaysa pera yung binabaon mo? Opo. Bakit? Ba't mas gusto mo yung pagkain? Para busog ka, di ba, maghapon. Ayan, makikita nyo mga kapuso, no? At syempre, itong ating ginagawa ay para ipakita sa ating mga, lalo na sa mga magulang, ano, na dapat nagpe-prepare ng mga pambaon ng anak, na kailangan talaga nutritious, healthy po ang ating ipapabaon sa ating mga anak para naman maiwasan din po natin ang magkaroon ng problema dahil ang maganda rin pala, dadagdag ko lang, Connie, no, at sa ating mga kapuso, ang eskwelahang ito ay meron pong rule na hindi pwedeng magpalabas ng mga estudyante ng kanilang kwarto unless magwiwiwi lang. No? Ang ginagawa po nila pag kailangan ng kumain ng mga estudyante ay dadalhin po mula sa kantin ang kanilang mga pagkain papunta po sa kanilang mga classroom para nga maiwasan ang food poisoning o anumang problema ng mga bata. Halimbawa, kailangan nilang, kasi iba, lalabas para bumili sa mga tindahan. Yun po ang iniiwasan ng eskwelahang ito. I think that's a very good rule para po sa ating mga estudyante para sa kanilang kapakanan. Yan muna ang update namin. Arn, ano, nakakain ka na ba? Yes, love on. Ayan, kasama ko po si Arn ngayong umaga para sa ating feeding program ng Unang Hirit. Balik po tayo sa studio. Maraming salamat, Love Anuver.